Ka-Express, papasok ang Gilas Pilipinas sa isa sa pinakamahalagang yugto ng kampanya sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na window, kung saan target ng ating national team ang back-to-back wins laban sa pinakamabigat na kalaban sa rehiyon, ang New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1. Ang dalawang sunod-sunod na laban na ito ay itinuturing na kritikal sa ambisyon ng Gilas na makapwesto ng mas maayos sa qualifiers at magpadala ng malinaw na mensahe sa buong Asia. Matapos ang mga unang laban sa qualifiers, malinaw ang direksyon ng Gilas, hindi na sapat ang moral victories. Ang layunin ngayon ay consistency at actual na resulta. Ang pagsabak kontra New Zealand at Australia sa isang window ay hindi lamang physical na hamon at systematic test para sa kupunan. Parehong kilala ang dalawang bansang ito sa disiplina, lakas ng katawan at lalim ng roster, mga aspeto na matagal nang sinusubukang tapatan ng Pilipinas. Isang malaking boost para sa Gilas ang inaasahang pagbabalik ni Kai Sotto na muling magsisilbing pangunahing sandata sa opensa at depensa bilang pinakamataas at pinaka-internationally experienced big man ng bansa. Mahalaga ang presensya ni Kai sa loob ng court. Sa depensa, nagbibigay siya ng rim protection at deterrence na kayang baguhin ang shot selection ng kalaban. Sa opensa naman, nagdadala siya ng interior scoring at playmaking na nagbubukas ng espasyo para sa mga guards at shooters ng Gilas. Laban sa New Zealand, inaasahang magiging susi ang kakayahan ng Gilas na kontrolin ang paint at limitahan ang second chance points. Samantala, kontra Australia, mas lalong magiging mahalaga ang disiplina sa depensa at ball movement dahil kilala ang Boomers sa mabilis na pagparusa sa kahit maliit na pagkakamali. Ang dalawang larong ito ay magbibigay ng malinaw na larawan kung gaano kahanda ang Gilas sa mas mataas na antas ng competition. Well, hindi rin may kakaila ang bigat ng target na back-to-back wins. Kung magtatagumpay ang Gilas laban sa parehong New Zealand at Australia, hindi lamang ito magiging malaking hakbang sa standings ng qualifiers, kundi isang indikasyon ng tunay na pag-angat ng programa. Sa pagbabalik ni Kai at sa malinaw na layunin ng kupunan, papasok ang Gilas sa next window na may kumpiyansa at determinasyon na ipakita na handa na sila makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa Asia. Papasok ang Gilas Pilipinas sa susunod na FIBA World Cup Asian Qualifiers window na may malinaw na misyon, ipakita na ang programang Pinoy ay handa ng lumaban at manalo laban sa pinakamalalakas sa rehiyon. Sa schedule na laban, kontra New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1, hindi na sapat ang simpleng pagiging competitive. Ang target ay direkta at walang paligoy. Back-to-back wins laban sa dalawang Oceania Giants na matagal nang nagsisilbing sukatan ng tunay na lakas sa Asia-Pacific basketball. Sa loob ng kupunan, ramdam ang pagbabago ng mindset. Hindi na ito ang Gilas na umaasa lamang sa puso at momentum. Ang direksyon ngayon ay mas organisado, mas systematic, at mas disiplinado sa magkabilang dulo ng court. Ang coaching staff ay malinaw ang focus sa execution, spacing at defensive coverage, lalo na laban sa mga kupunang kilala sa physical na laro at mataas na basketball IQ tulad ng New Zealand at Australia. Ang bawat possession ay binibigyan ng halaga dahil alam ng lahat na ang laban sa ganitong antas, maliit na pagkakamali ay agad na paparusahan. Isang napakalaking factor sa paghanda ng Gilas ang pagbabalik ni Kai na inaasang magiging sentrong piraso ng sistema sa opensa at depensa. Ang kanyang presensya sa loob ay hindi lamang tungkol sa puntos o rebound, ito ay tungkol sa structural stability ng buong kupunan. Kapag may legitimate rim protector sa likod, mas nagiging agresibo ang perimeter defenders. Kapag may reliable interior options sa opensa, mas gumagana ang trabaho ng guards at mas lumuluwag ang floor para sa shooters. Ito ang klase ng balance na matagal nang hinahanap ng Gilas sa mga nakaraang windows. At laban sa New Zealand, ang pangunahing hamon ay physicality at rebounding. Kilala ang Tall Blacks sa lakas ng loob, mabilis na ball movement at disiplina sa depensa. Para makuha ang panalo, kailangan pigilan ng Gilas ang second chance points at maging consistent sa transition defense. Hindi pwedeng pumalya sa box outs o mag-relax matapos ang unang depensa. Sa ganitong uri ng laban, ang panalo ay kadalasang napagdesisyonan sa maliit na detalye, loose balls, extra passes at tamang rotations. Samantala, ang laban kontra Australia ay ibang klaseng pagsusulit.
mas malalim ang kanilang depensa at mas bihasa sa pagkontrol ng tempo. Dito lalabas ang kahalagahan ng composure at decision-making ng gilas, kailangan ng pasensya sa opensa, iwas sa foreshots, at matibay na communication sa depensa. Ang layunin ay manatiling dikit sa laro hanggang huling bahagi, kung saan pwedeng pumasok ang execution at collective confidence ng koponan. Hindi simpleng ambisyon ang back-to-back wins, isa itong pahayag. Isang mensahe ng gilas ay hindi lamang participant sa qualifiers, kundi isang legitimate contender na kayang tumalo sa pinakamalalakas na koponan. Sa pagbubukas ng window na ito, malinaw ang direksyon. Hindi na tanong kung lalaban ang gilas, kundi kung gaano sila kahanda na manalo. Habang papalapit ang FIBA World Cup Asian Qualifiers window, lalong lumilinaw ang mas malaking larawan para sa gilas. Ang mga laban kontra New Zealand at Australia ay hindi lamang tungkol sa standings o puntos sa grupo. Ito ay test sa identity ng koponan at sa direksyong tinatahak ng programa. Sa unang bahagi pa lamang ng paghanda, malinaw na ang mensahe mula sa loob ng kampo. Ang gilas ay hindi na kontento sa pagiging competitive. Ang layunin ay kontrolin ang laban at idikta ang takbo ng laro. Sa sistemang binubuo, binibigyang diin ang consistency. Hindi sapat ang isang malakas na quarter o isang bigla ang run. Ang target ay 4 na quarters ng disiplinadong basketball. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang malalim na rotation at malinaw na role sa bawat manlalaro. Kapag alam ng bawat isa kung kailan na-atake, kailan bababa at kailan magsiset ng tempo, mas nagiging mahirap basahin at pigilan ang buong koponan. Sa ganitong setup, mas nagiging epektibo ang loob at labas na balanse ng opensa. Malaki rin ang papel ng depensa sa plano ng gilas laban sa mga koponan tulad ng New Zealand at Australia. Hindi pwedeng umasa lamang sa man-to-man pressure. Kailangan ng matalinong switching, maagang help defense at malinaw na komunikasyon sa bawat rotation. Kapag naitakda ang defensive tone mula sa simula ng laro, mas napipilitang mag-adjust ang kalaban. Ito ang sitwasyong gustong likhain ng gilas. Ang kalaban na maghahabol at mag-isip, hindi sila. Sa ganitong konteksto, nagiging mas malinaw ang halaga ng pagbabalik ni Kai. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng psychological edge, hindi lamang sa gilas kundi pati sa kalaban. Kapag alam ng mga guards ng kalaban na may bantay sa loob na kayang magbago ng tira, mas nagiging alanganin ang kanilang penetration. Kapag may malaking target sa loob ng opensa, napipilitang mag-collapse ang depensa na siyang magbubukas ng opportunity sa labas. At ang epekto nito ay hindi palaging makikita sa stats pero ramdam sa daloy ng laro. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.